last episode, makulimlim ang panahon at maulan. Dahil maulan, binawasan ko ng tubig ang mga breeding tank. Pinanghuli ko ang maliliit na mga albino full red at nilipat ko sila sa grow out tank. And for today's video, mas lumakas ang ulan. Pinakain ko na lang muna ang aking mga alagang isda. Kahit maulan, tuloy pa rin ang pag-breeding at binisita ako ng aking kaibigang si Palaka. Ang ganda ng panahon ngayon guys, maulan. Saka hindi na natin kailangan mag-replenish pa ng tubig sa ating mga breeding tank kasi ito ay naulanan na at saka maganda yung tubig sa ulan. Pag ganitong panahon, season na naman ng mga duck niya. Pag napansin nyo na mainit masyado, mga isang buwan na walang ulan or 2 weeks or 3 weeks na walang ulan, pagka dating ng ulan, and so pansinin nyo, yun na naman yung time na mayroong mga duck niya sa mga daanan, sa mga kanal, no? So magandang panahon ngayon. Sana magtuloy-tuloy itong ulan, no, para magkaroon na naman tayo ng duck niya. Ngayon magpi-feeding lang muna tayo, saka itanggalin na natin yung mga dahon sa mga breeding tank. So since nag-aulan ngayon, gagamit lang tayo ng payong para hindi tayo mabasa ng ulan. Kukunin ko lang yung powdered fish food at saka magpi-feeding tayo ngayon sa mga guppies. Next, lipat tayo dito sa males na mga AFR. So, dito mga males na AFR. Saka dito naman ay mga mix male guppies. Ayan, iba-iba yan, no? Dito ko sila pinalaki. Pag may mga males kasi makita ako sa mga breeding tank na maliliit pa, tinatanggal ko, kanililipat ko dito sa mix. Dito ko sila pinalalaki. Saka pag malaki na sila and mayroon ako makita magandang crates, yun na naman yung pinapatuloy ko sa line. And lipat tayo dito sa mga AFR. So ito yung breeding tank ng AFR ko. Ayan sila, dami na nila dito. So ang plano ko dito, magkaroon tayo ng probably nasa 25 or 30 kapiraso ng mga females para makaproduce tayo ng maraming AFR. Probably siguro pag 20 to 30 females ang maproduce natin yan, mga 500 ka mga bagong AFR. Dito tayo dito. So dito naman yung mga Dumbo ear, red tail Dumbo ear. Pero yung red tail na Dumbo ear ko dito, hindi ganun ka ganda, no? Hindi ganun kalapad yung kanyang fins, pero maganda pa rin to tingnan, no? Pang pet, pang ano lang to, pang pet quality lang na Dumbo ear. So pakainin pa natin. Ngayon lipat tayo dito sa AFR na naman. So dito AFR ko pa din. Ayan, oh. AFR dito, 6 to ka females nilagay ko dito saka isang male. Pero buntis na tong mga females na to. May napansin na rin akong mga maliliit dito, pero hindi sila lumalaki, namamatay and nasasayang. So ang gagawin ko dito, siguro ito sila ililipat ko doon sa kabila. Saka ito gagawin ko na lang to na grow out tank, pangalawang grow out tank ko ng AFR. Dito may mga isda din dito, pero ayan, mga isda din, kainin natin. Next dito mga molly. Saka dito din mga maliliit na mga mollies. Saka dito molly din. Ano, ganda ng tubig, green water. Next dito tayo, dito molly din, black molly. Saka dito mga cross ko ng Waikiki, saka ano, RDSS. Ayun, ang dami na. So
So hinayaan ko lang sila dito, pinapalaki ko lang yung mga maliliit na yan. Hopefully maglaki yan, makakuha tayo ng females, no? Mga problema, maraming females kunin natin dito, and yun yung ipapatuloy natin para sa ating breeding ng cross ng YKC tsaka RDSS. So lipat tayo dito sa kabila. So dito naman sa kabila na tank ay ang aking YKC. Ang dumadami na rin yung mga YKC ko dito. Dito, yan, itong cross ko naman ng red tail Domboear, saka yung parang red tail na Domboear din yung mukha niya. Ging cross ko siya para tingnan ko kung mag-improve pa yung strain dito, ng quality ng strain, gaganda pa or mayroon pang improvement. Tingnan natin later. Lipat tayo dito. So dito naman ay ito na yung cross ng YKC saka RDSS. So hopefully madami na rin. And later pakita ko sa inyo yung result nito. Ang ganda na, madami na sila. Dito mga gapis ko din. Dito sa kabila ay ito na yung natin, grow out tank ng yung dami no, EFR. So later magdagdag pa tayo ng grow out tank ng EFR kasi dumadami na sila dito eh. Dagdagan pa natin to, yung pangalawang tank doon, gagawin nating second grow out tank. Dito naman sa sunod ay aking YKC. Ang dami na rin YKC dito. Next natin pakainin ang aking mga mulis, at saka yung mga breeder na mulis, saka yung mga grow out ko na mga mulis. Kainin natin sila ng powder fish. So dito muli, yan o yung ko na muli, breeder, female breeder yan. Ito din female breeder din yan. And dito, saka dito. So itong tank na to, mabilis talaga to mapuno kasi yung pagas ng bubong dito talaga diretso sa kanya. Ayan o, tumutulok agad sa kanya. So mabilis talaga to mapuno, pero madandaan lang naman yung ulan. Next natin i-feed itong mga grow out ko ng mga mollies dito. Ayan, doon din. Yan, feeding din tayo doon. So mabilis lang pala ang mollies maglaki. Ito mga na to sa akin oh. Mga 2 week, 1 week pa lang, pero malaki na yung nabili ko na maliliit. Ayun, malaki na. Bilis na pala nila maglaki. Kainin din natin tong yung aking mga dito. And itong nasa breeding mesh nung tiger guppy na cross ko. Ayan, mga females, dalawang females, nandyan lang sila. Pinapakain ko lang yan, buntis na yan. Marapit na rin yan na mga anak. So nilagay ko lang dito sa breeding mesh para ma-save natin, maraming ma-save natin ng mga baby guppies sakali mga anak itong dalawang female dito. Magpunta tayo dun sa mga guppies ko din, mga cross ko na mga guppies, sa mga mga breeding project ko na nagpapatuloy ko. Tingnan natin dito, mag-feeding din tayo dito. Ayan, lupaya ko kasi medyo maulan ngayon. Ito na yung tank ng mga cross breeding ko. Nandito ko sila nilalagay para masundan ko talaga yung line ko na pinagpapatuloy. So ngayon pa feeding tayo. Ayan. Dito din feeding din tayo. Kapag hindi mo kasi mabantayan yung crossbreeding mo, yung line na gusto mo, masasayang lang. So dapat hiwalay mo talaga sila, tsaka dapat masundan mo yung line para makaproduce ka ng mas maganda na quality na guppy. Ngayon, lipat tayo sa loob.
tingnan natin yung ano. Mayroon pa pala ako dito. Ito pa palang isa. Yan, itong aking ano dito. Birthing tank. So dito sa birthing tank mayroon akong tatlong AFR. So every tank mayroong isang female na AFR. So magpi-feeding tayo. So tanggalin muna natin tong ano. Feeding tayo. So itong mga female na AFR dito na yan, buntis na rin yan ulit. Mga nganak na yan siya ulit. Kahit walang male yan, pwede yan siya mga anak ulit. So ganyan kaganda ang mga gapi. Ang gapi pwede sila mga anak tuloy-tuloy. Kahit na buntis lang sila once lang, pwede sila ma-fertilize tuloy-tuloy. Kasi nagsta-stock sila ng sperm ng male doon sa ano nila, sinapupunan. So kapag gusto nila na tuloy-tuloy lang yung ano nila, mga anak sila tuloy-tuloy lang. Ito pala sa last na tank na to, ito yung cross na aking tiger guppy. So hiniwalay ko na dito para masundan natin yung paglaki, tsaka makita natin talaga yung result ng crossbreeding ko ng tiger guppies. So ang tiger guppy kasi na ginbreed ko, yung male hindi ganun kaganda yung fins niya. So gusto ko na gumanda yung fins niya. So tingnan natin yung later yung result nito pag naglaki na sila. Ngayon lipat tayo sa loob para mapakita ko rin sa inyo yung mga males. Lipat tayo doon. So dito kasi sa indoor mayroon din ako mga ano dito, inalagaan ng mga agapis. So magpi-feeding tayo dito. On ko lang ang ilaw. Yan. So pakita ko sa inyo dito yung mga ano ko rin inalagaan. Kaya feeding tayo dito. Ayan o mga males. Ayan. So, lagi ko na rin pakita yung mga males, no. Itong mga males na nandito, ito yung mga magandang males. Ayan, malalapad yung mga fins nila, caudal, dorsal. Ayan, gaganda. And ito naman yung cross ko dito. Ayan natin. Cross ng tiger. Ayan. Ito YKC. So ito line breeding ng YKC. So ang male na ginamit ko dito, yung male lang na mayroong magandang traits, no, kasi ito line breeding to eh. So para ma-maintain yung line ng YKC, itong pinili ko na dito male. Naman sa kabila ay tiger. And dito naman sa kabila, ito yung ayan o. Yan yung sabi ko na green grass. Pero yung grass niya, yung mga dots sa fins niya, yan malalaki. So hopefully i-improve pa natin to, yung green grass na to. Pagandahin pa natin to. So dito may mga anak na rin to. Titingnan ko na lang to yung result niya. Pakita ko sa inyo later. At dito ayun o, yung female. Actually dalawang female nilagay ko dito, pero isa na lang ang nabuhay. So inaantay ko na rin yung mga anak kasi buntis na rin yun. So ayan guys, sana i-click nyo ang like sa video na ito. At kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to click the subscribe button and click the bell button para ma-notify ka sa pinakabagong video ko. At kung gusto mo masubaybayan ang episode na to, ilalagay ko ang playlist sa end ng video na ito. So ayan guys, thank you for watching and see you on my next video.